Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Cancer, Knight of Cups. Ayan. So, parang this is a very romantic energy. Kaya maaring, ang iba sa inyo dito, no, whether wala pa kayong karelasyon or maaring merong manliligaw sa inyo dito, meron dito magpapahayag ng pagmamahal or love, didiskarte sa inyo dito, no? Someone is going to profess their love for you, no? Maaring ganun ang maging sitwasyon dito for some of you, Cancer, no? For if you were single, ay kung nandun na naman kayo sa isang established relationship na, Cancer, posible din ito na mas kayo ngayon, mas magiging sweet, mas magiging romantic kayo sa bawat isa, no? Sa inyong person, maaaring ganun din ang ganap dito. Parang may magse-celebrate dito ng anniversary or monthsary siguro, no, Cancer? There could be offer of love dito for some of you, no? Or offer of apology din for some of you. Meron dito siguro susori sa inyo, Cancer, no? Or maybe kayo yung magsusorry, no? Maaring kayo yung merong nasaktang damdamin ng iba, and maybe now is the time that you're going to realize na mas makakagaan sa inyong pakiramdam kung mag-apologize kayo. So, maaring ganun ang sitwasyon for some of you. Tower energy, sudden change, ang maaring maganap din sa buhay ninyo dito. Maraming ganap sa buhay ninyo dito na maaring ikakagulat ninyo, no? It's either in one area of life lang ito or maaring few areas ng buhay ninyo ang maaring magkakaroon ng pagbabago dito dahil maaring merong domino effect dito, no? Merong isang sitwasyon na mangyayari and that is going to affect other areas of life. Maaring ganun ang ganap. Isang biglaang pagbabago ito, Cancer, no, na magaganap sa inyo. Maaaring related sa relationship, maaaring related sa pamilya, maaaring related sa trabaho, karera, no? Maaaring ganun, depende sa inyong sitwasyon. But yung event na to, it has to happen now. Yung ganun. Hindi ninyo to gagawin, hindi kayo dito magi-initiate ng pagbabago, no? Kasi hindi ninyo ito plano. Ito ay gawa ng universe, no? Universe is going to do a favor for you na baguhin ang inyong sitwasyon. Kasi maaaring yung sitwasyon na to, it has to change na sa ngayon, pero maaaring hindi ninyo ginagawa ng paraan, parang hindi kayo gumagalaw, kaya hindi kayo magi-initiate ng change dito, no? So, maaaring you're holding on too tight pa sa sitwasyon na to, even though siguro ramdam naman ninyo na kailangan ng baguhin ang sitwasyon na yan, pero maaaring hindi ninyo ginagawa, no? Kaya, this change has to happen, yan ang maaring sinasabi ng universe sa inyo. Kaya, yung universe na yung gagawa ng pagbabagong ito para sa inyo. Kaya may gulat factor ito, no? May surprise element ang pagbabagong ito, Cancer, no? Kasi it has to happen no? This is the universe intervening in your circumstances na ngayon para maging maayos na ang inyong sitwasyon. Kung ano man ang event na to na mangyayari dito, din ito, dadalhin kayo nito doon sa sitwasyon wherein kailangang yun na ang mangyari sa inyo sa ngayon, no? Ito na yung kailangang kalagyan ninyo sa ngayon. At first, maaring may discomfort ito kasi nga hindi ninyo ito kagustuhan pagbabago, hindi ninyo ito gagawing pagbabago. Kaya maaring may gulat factor dito, no? Ma-overwhelm kayo at first. But, pag nandun na kayo sa sitwasyon where you need to be, no? Kasi doon kayo dadalhin ito, maging masaya kayo because you will realize na
sana pala noon pa nangyari. Sana pala ginawa nyo yon noon pa, no? Kasi in alignment na kayo dito with your destiny. Doon kayo dadalhin ng sitwasyon na ito, no? Kaya magiging masaya din kayo in the end. So, we have Queen of Swords. Ayan. So, you're going to be very honest dito sa ninyo, sa mga sasabihin ninyo dito. You're going to be true to yourself dito, magiging clear, transparent kayo dito. That could be related to this Knight of Cups energy, no? Na maaaring sa pagpapahayag ninyo ng, siguro paghihingi ninyo ng apology, or yung paghingi ng tao ng apology sa inyo dito, maaaring kung anong sasabihin ninyo dito ay talagang yan ang laman ng isip at puso ninyo. You're going to be very honest with that person dito. So, maaaring kahit makasakit kayo ng damdamin dito, no, because of your honesty, no, yan ay gagawin ninyo dahil gusto ninyong maiparating doon din sa tao kung ano talaga ang totoo ninyong nararamdaman towards that person, no? So, maaring may ganong ganap dito ang iba sa inyo. For others of you naman, mayroong ibang sitwasyon naman, no, na hindi ganito, Cancer. This is a reminder for you, no? Parang pakiusap ito sa inyo ng energy na to, na maging transparent kayo, maging honest kayo sa mga sasabihin ninyo when you are having conversation with other people, no? Maging truthful kayo nang sa gayon malaman talaga ng taong kausap ninyo kung ano yung saloobin ninyo, no? So, good luck po. What else? We have King of Pentacles. This is financial comfort. This is financial comfort. Napakaganda. Maybe this is what you are working on, no? Cancer, or maaaring ang iba sa inyo nandito na sa sitwasyon na to, wherein na-experience nyo na yung financial comfort, financial prosperity and abundance, no? Si King of Pentacles, very successful na siya in terms of money, career, and finances. Kaya maaring isa na kayong matagumpay din na Cancer pagdating sa mga areas na yan. Maaring isa na kayong leader sa inyong trabaho, maaring isa na kayong nasa mataas na posisyon, no, managerial position, maaring nandun na kayo sa inyong trabaho, no, maaring gano'n na ang inyong sitwasyon. Yung sagana na kayo dito sa pera, no, kasi pag mataas ang posisyon, di ba, sa trabaho, mas maraming responsibilities, mas maraming pera din ang matatanggap ninyo bilang sahod, di ba? Kaya maaring ang iba sa inyo nandun na sa sitwasyon na yan, na na-experience na ninyo dito ang komportableng pamumuhay, no? Dahil mas marami na kayong pera sa ngayon, mas maraming income ang pumapasok sa inyo. So, maaaring ganyan ang ganap ng iba sa inyo. So, what else for Cancer? Final message po ninyo ngayon ay angel number 2002. Ayan, the void. So, talaga, no, ang sinasabi ng card na to, na meron ditong pagbabago ng inyong mga sitwasyon. Meron ditong pagbaliktad ng inyong mga kaganapan sa buhay ninyo. So, if before, di ba, tulad nito, Tower energy. So, parang ito yon, no, na mababaliktad ang inyong sitwasyon, no, for the better. Sa una, may discomfort. Sa una, hindi masyado ninyong magugustuhan ang sitwasyon na to. Pero kapag nakapag-settle na kayo, doon ninyo marirealize na, ay sana pala noon pa to nangyari. Sana pala ginawa nyo na to noon pa, hindi ba? Kasi doon ninyo makikita na mas makakabuti pala sa inyong sitwasyon ang pangyayaring ito, no? So, you will realize na from here on, ganito na ang gagawin ko. From here on, mas magfo-focus na ako dito sa mga sitwasyon ko, no? Kasi maaaring ang iba sa inyo dito, parang come what may lang, kumbaga, yung parang hindi siguro kayo nagpaplano, ang iba sa inyo, maaaring ganon. Pero ngayon, maybe that will change, no? Sa mga pagbabagong ito na mangyayari, maaring baguhin din yan ang perspective ninyo, no? Baguhin din yan yung ninyo, yung how you perceive life, how you perceive the things around you, yung ganon, or how you treat yourself as well. So, good luck, Cancer. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Scorpio. Paunang mensahe po ninyo, Five of Pentacles energy. Scorpio, siguro ang iba sa inyo dito, you're sad. Maaring meron ditong sitwasyon na hindi ninyo ikinakatuwa, hindi kayo masaya about it, no? Maaring ganun ang ganap dito for some of you. Maari din na meron ditong financial constraints, maaring meron financial obligation na kailangan ninyong i-fulfill, pero yun nga, parang may problema kayo sa pera. Maaring ganun ang ganap dito. And maybe you're feeling like you're all alone, no? Feeling like wala kayong dito, wala kayong katulong, wala kayong masasandalan, no? Maaring ganun ang sitwasyon dito ng iba sa inyo, Scorpio. But, tingnan ninyo ang paligid ninyo, ang liwanag, no? Ang liwanag ng pinto, ang susi, nasa labas lang, susi ng pintong ito. So, ibig sabihin nito, Scorpio, nasa inyo ang desisyon, no? Nasa inyo ang desisyon kung paano ninyo iaahon ang sarili ninyo sa sitwasyon na ito, no, na kinabibilangan ninyo. If you're only to decide, no, na bumangon kayo, gumawa kayo ng paraan kung paano kayo makakaahon sa sitwasyon na to, kung paano ninyo masusolusyonan ang sitwasyon na-experience niyo sa ngayon, magagawa ninyo. There is so much brightness din dito. So, that represents hope and love, no? Ibig sabihin yan na kung magre-reach out lang kayo sa mga tao, hihingi kayo ng tulong, meron at merong makakatulong sa inyo para mabago ang inyong sitwasyon. So, it's all up to you dito, Scorpio. Yan ang sinasabi ng card na to. It's all up to you, no? Kung ano ang kailangan ninyong gawin, no? Decision ninyo yan. If you want to get out of this situation as soon as possible, then kaya ninyong gawin yan. So, kayo lang ang kailangan mag-decision dito, Scorpio, okay? So, what else? We have Two of Swords. Maaring yan ang pinag-iisipan pa rin ninyo. This is decision making, no? Maaring you are torn between kung anong sinasabi ng isip ninyo at kung anong sinasabi ng puso ninyo dito, no? So, maaaring pinag-iisipan pa rin ninyo, malabo pa rin siguro ang sitwasyon dito sa buhay ninyo, no? Maaaring confused kayo dito kung ano ang gagawin ninyo. Kaya, hindi kayo makapag-desisyon, ano? So, what else? We have the Emperor energy. So, eventually, no, Scorpio, maibabalik mo din ang balanse sa sarili ninyo dito. Maibabalik nyo pa rin yung kalinawan, kumbaga, sa isip ninyo dito, no, Scorpio. Maaaring kayo dito, makakapag-isip-isip kayo ng mas malinaw, mas mabuti. Maaaring meron ditong makakapag-advise sa inyo, maaaring meron ditong magsasabi din sa inyo kung ano yung mas kailangan ninyong gawin. You know, maaaring ganon. Kaya magkakaroon din kayo dito ng kalinawan sa isipan, no? Parang makikita na ninyo dito kung paano ninyo i-manage ang inyong sitwasyon, paano ninyo masusolusyonan ang problema na ito, no? Parang babangon kayo dito, no? Maaring magkaroon kayo dito ng clarity of mind kung ano talaga yung nararapat ninyong gawin para makaalis na kayo sa stagnant energy nito, no? So, order will be back in your life at maaaring you're really going to get moving dito, no? Didiskartehan ninyo talaga kung paano kayo makakaalis sa sitwasyon na to. You are going to, focus, no, on areas wherein yun ang mag-aano sa inyo, magpapabago ng inyong sitwasyong kinalalagyan sa ngayon, no? Maaring meron kayo ditong hihinga ng tulong, like your, siguro parents ninyo, maaring mga kamag-anak ninyo na you know that they are very supportive of you, maaring ganon. Maari din naman na dad ninyo to, mom ninyo, lolo, lola, no, ang magiging very
ano dito sa inyo, supportive sa inyong sitwasyon sa ngayon. Kaya, maaaring sila yung makakatulong sa inyong makabangon, no, sa sitwasyon na ito. So, what else? We have the world energy, napakaganda, no? There is ending and beginning dito, no, sa sitwasyon na to. I mean, sa energy na to. Kaya, most likely, no, with the help of this Emperor energy, talagang aalis kayo sa sitwasyon na to. Babangon kayo, you're going to put an end to this Five of Pentacles energy. Yung feeling down ninyo, financial problems, mga ganon, you know, makakaalis kayo sa sitwasyon na yan. You're going to put an end to that. At with the Emperor energy, talagang ano kayo dito, aayusin ninyo dito ang inyong sitwasyon. Aayusin ninyo dito ang pinagagalingan ng inyong pera, trabaho, karera, negosyo, yung ganon. You're going to focus on that, no? Around this time. Kaya, maring magsisimula kayo dito ng bagong chapter sa buhay ninyo. Kasi, mas siguro magpupursige kayo dito, no? Na hindi na kayo bumalik sa sitwasyon na to na Five of Pentacles. Na you're feeling abandoned, you're feeling all alone, no? Yung ganon. Yung parang bagsak na bagsak ang energy dito ni Scorpio sa Five of Pentacles. Pero, malilinawan ang isip ninyo dito, no? Makakapag-desisyon kayo dito ng maayos, kaya maibabalik ninyo yung order sa buhay ninyo. At, no, matatapos din ang sitwasyon na to. Yung feeling down ninyo matatapos yan. Mas magiging excited kayo, mas magiging determined kayo dito na pag-igihan ang inyong sitwasyon, baguhin ang inyong pamamaraan ng pagmamanage ng inyong kaperahan. Maaaring ganon dito ang mangyayari, no? So, you're facing a new chapter in your life dito, no? You're facing a new phase in your life dito, which is really exciting. Kasi, feeling ko, mas magiging confident na kayo dito, no? Na hindi na kayo, nagagawin ninyo ang lahat para hindi na kayo makabalik sa Five of Pentacles energy, no? This is also about travel. For some of you naman is Scorpio, maybe you're traveling the globe, no? Maaaring related din yan sa, maaaring related yan sa trabaho, career ninyo, business, maaaring ganon, or study, no? Or maaaring pasyal, no? Maaaring magkaroon kayo dito ng ekstrang pera at maaaring ipasyal ninyo yan. That is also possible. So, final message ni Scorpio, ang dulas. Ang dulas-dulas ng card deck. We have 1144, ayan, high vibe. Yan, napakagandang energy shift ninyo ito, Scorpio. No, na from low vibe, magiging high vibes na kayo sa ngayon. Talagang magbabago ang inyong sitwasyon. So, from scarcity, from financial constraints, no, mababago ang inyong sitwasyon, no? And you are going to have prosperity, you're going to experience happiness, love dito, at talagang mga opportunity na magpapa-excite sa'yo that will exceed your expectations. So, napakaganda ng pag-shift ninyo dito ng inyong energy from low vibe to high vibe, no? Magmamanifest kayo dito ng mas magagandang sitwasyon sa buhay ninyo, mas magagandang opportunity, no? Kaya, good luck sa inyo dyan, Scorpio. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Pisces. Paunang mensahe po ninyo. Ten of Pentacles energy. Napakaganda naman ito. This is, about family, no? This is about family na masaya, nag-uusap, maganda ang samahan ng bawat isa, no? Yung parang meron ding contentment dito, kaya everyone is happy, no? Maaaring ang lahat ng kung anong kailangan ninyo, kung ano yung gusto ninyo, na maranasan, ma-experience, makuha, ay maaaring nandyan na sa inyong harapan. Kaya, nag-i-enjoy ang bawat isa, no? Ini-enjoy ng bawat isa ang financial comfort, kumbaga, no? Kaya, kontentado ang bawat isa. Masaya ang mga anak, masaya ang mga magulang, no? Napuprovide na ninyo dito. Yung parang maluwag na siguro dito ang pamumuhay ninyo, no? Pisces,
Maaring ito yung wino-workout ninyong mangyari, or maaring you're on the road to this Ten of Pentacles energy, wherein meron na kayong financial comfort, may financial stability and security na kayo dito, maaring secured na dito yung financial future ninyo. That is possible, no, Pisces? Maaari din naman na nandito na kayo sa sitwasyon na to. Masaya kayo, masaya ang bawat isa sa pamilya because you know already, no, na nandyan na. Ano na kayo, wala na kayong problema, sa pag-aaral ng mga bata, mga ganon. Nakapag-save na kayo, maaaring ganon, no? So, what else? We have Four of Swords. This is pagod na si Pisces. Maaaring ang iba sa inyo sa sobrang pag-e-effort ninyo para makuha ninyo ang sitwasyon na to. Maaaring exhausted na kayo ngayon, no, Pisces? Maaaring kailangan ninyo na mag-recharge na, kailangan ninyo na magpahinga na muna, no? Step back muna kayo sa kung ano man ang inyong pinagtatrabahuan, pinagkakabalahan, whatever it is that you're focusing on. Step back muna kayo dyan ng kahit saglit lang, no? Para na makapag-recharge kayo, okay? For others of you, maaari din dito na meron kayong mga pinoproblema, maaari ganon. Kaya, kailangan ninyo na mag-step back din muna kayo from that nang sa gayon makapag-muni-muni kayo, makapag-isip kayo, makapag-diskarte kayo ng kung ano ang mabuti ninyong gagawin, no? Maaring ganon. We have Five of Cups. Ayan. So, there is sadness, no? There is sadness dito. There is panghihinayang, no? May mga, siguro, isa din ito sa nagpapa-stress sa inyo dito kasi maaaring meron ditong sitwasyon na pinanghihinayangan ninyo na hindi ninyo nagawa ng paraan, or maybe nagkulang kayo sa effort. Aring ganun din ang ganap dito. Kaya medyo kayo, low vibe kayo dito. Medyo nanghihinayang kayo siguro sa pagkakataon na yan. Kaya naman, no, step back muna kayo dito, no, Pisces, para mas makapag-isip kayo ng kung ano ang mas maigi ninyong gawin sa ngayon. Ano yung mas maigi ninyong isipin para nang sa gayon makaalis kayo dito sa sadness na ito, para makapag-move forward na kayo sa buhay, no? And not focus on this sadness anymore, okay? So, what else? We have a star energy. Napakaganda. Napakaganda. Turn around dito ng inyong sitwasyon. Kasi dito sa star energy, this is about new beginning, no? Meron ditong bagong path na magbubukas para sa inyo. Isang bagong daan wherein makakapagsimula kayo ng bagong experience ninyo sa buhay, no? Dito, merong bagong optimism, new hope, ayan, new blessings na parating dito. Kaya wag na kayo mag-dwell on dito sa kung ano ang nawala sa inyo, or kung ano yung hindi nangyari, ano yung ine-expect ninyo na hindi dumating, because ibig sabihin lang niya na hindi yan ang para sa iyo, or hindi yan ang makakatulong sa inyo, sa inyong sitwasyon. Hindi yan ang for your highest good. Hindi yan ang best para sa inyo. That's not meant for you, yung ganun. Kaya, hindi yan nangyari. Pero with the star energy, ibibigay sa iyo dito ng universe kung ano ang para sa inyo. Ano yung best para sa iyo. Ano yung makakasupport ng inyong soul's evolution or soul's growth ninyo. Ibibigay sa inyo dito ng universe, no? You will be given that new path. Magliliwanag ang bagong daan na yan para makita ninyo, at yan ang dapat ninyong puntahan. Diyan kayo dapat, no? Hindi kayo dito sa kung ano man ang iniisip ninyo dito, or ano man ang ini-expect ninyo dito na hindi dumating, hindi nangyari. That is not definitely for you, no? Hindi yan ang para sa'yo. Kaya dito sa star energy, dito kayo mag-focus dahil merong mga bagong opportunity na nadadating sa inyo sa ngayon, and that is what's meant for you, no? Meron ditong wish fulfillment din, no? Kaya maaring meron din kayong wish dito na magka-come to fruition. Meron kayong wish dito na ibibigay na sa inyo. Kaya magiging masayang-masaya din kayo dito, no? So, this is also about healing, no? Yung star energy is also about healing. Kaya kung meron kayong mga dinaramdam sa katawan, na kailangan ninyong i-recharge yan, kailangan ninyong ipagpahinga,
you can expect ng pagbuti or pagganda ng inyong nararamdaman, kasi you are also receiving healing energy dito with the star. So, tingnan natin kung ano yung final message ni Pisces. We have 0, 0, 0, 0. Ayan. Merong limitless potential out there. No, Pisces. Kaya, wag kayong masyado ng malungkot. Wag na kayong sad, low vibe, or yung sadness na yan, tanggalin nyo na yan, iwasan nyo na yan. Dahil parang meron na ditong reset na mangyayari sa buhay ninyo with the star energy. Kailangan ninyo na mag-relax ngayon, kailangan ninyo na magpahinga, kailangan ninyo na mag-recharge kayo because, mabibisi kayo pagdating dito sa star energy. Pagbukas ng bagong pintong ito para sa inyo, that is going to make you busy, kaya kailangan na kayo, makapag-recharge na kayo, makapag-refill kayo ng inyong cup. Okay? So, good luck Pisces, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.